Hello guys! Nagbabalik si Super Makulit PH. Nandito na naman sa mundo ng YouTube. Pasensya na ha kung nag-break muna ako sa sayawan lang ng sayawa, indak ng indak, ganyan lang muna ang akin. Kasi alam niyo ba kung bakit? Naiinis na ako sa mga balibalita. Lalo na itong Vice President ng Pilipinas. Hindi ituturing na Vice President kasi mula nang umupo siya, wala siyang ginawa kung hindi akyat ng rally, gusto niya pababayin si Pip. Mabuti kung maganda siyang ehemplo at meron siyang magandang ginagawa sa Pilipinas. At hindi lang sa Pilipinas, sa mga investor sa iba-ibang foreign countries. Is wala eh. Puro lang ang kanila, ibangag daw si mahal namin na Presidente PBBM, adik daw, kailangan daw ng hindi, sa totoo napapagod ako. Kaya bago ang lahat, mag-almusal muna tayo. So ang aking ulam ngayon ay mga leftover to kagabi. Kailangan talaga mag-budget tayo ngayon. Kailangan natin balikan yung mga ulam kung pwede pa natin maulam ngayon araw. So, ito lang leftover namin kami, pansit gihon, pansit niki, at saka yung gulay, gabi na maanghang siya, masarap siya. So, laing na gulay, masarap siya. Kahit hindi naman masyadong ma maasitin na dahil sa new, wala na, hindi ko na matis, pero okay lang, kakainin ko pa rin. Kasi mahal ngayon ang mga bilihin, no? Pag hindi pa panis, pwede pa yan ilagay sa tiyan natin. So, kain muna tayo. Bago ang lahat, ang nakakadismaya lang ito, nakakairita talaga itong Sara Duterte, ano? Dapat humarap siya. Hindi siya humaharap sa oras ng hearing. Tapos magpapapreskon. Doon maninira ng mga tao kung sino-sino. Wala naman hindi naman mga fake na mga ebidensya ang dinala ng COA. Hindi naman mga fake ang mga ebidensya ng mga signatures, only one person ng NBI. Lalabas siya doon. Lalo tuloy yung mga followers niya, mga supporters niya, lalo tuloy nagkakaraan ng utak dahil sa kaiisip sa kanya, sa kapagtatanggol sa kanya. Ano? Oo. Kaya kayo mga DD mga supporters si Sarah, pag matagal pa kayo dyan na dipinsa kay Sarah, kayo ang mga abnormal kaysa kay Sarah. Sa totoo lang. Kasi nakikita ninyo sa dalawang mga mata ninyo at saka yung utak ninyo, nandyan kayo nanonood sa YouTube channel kung saan naka-live yung Congress hearing ng impeachment ni Sarah. Nandiyan kayo nakatingin, parang wala lang sa inyong ganung klaseng mga totoong mga nangyari kay Sarah. Imagine ha, just imagine, sa loob ng ilang taon wala siyang cash on hand. Saan niya lalagay yung pera? Oh, mayroon siyang carrier ng pera niya, sa bagay, mali-malita, So, nakakagutom nga eh. So anyway, kain na lang muna tayo. Bahala na yung dyan, yung mga kapainit na. Gutom tuloy ako eh. So, ito lang muna, mamaya-maya na lang uli, pag-usapan natin tuloy-tuloy yung mga nangyayari dito sa resulta ng impeachment ni Inday Sayad. Nagutom ako. Saka papanood. Saka kaiisip kung anong magiging reaction ko kay Inday Sayad na actually, wala akong talaga may re-react sa kanya na kasi alam na ng lahat, alam na ng madlang people, alam na ng mga supporters niya na siya ay sinungaling, ubod ng sinungaling, estapador pa, nang gagamit ng pera natin ng mga buwis, ang kapal ng mukha, no? Oo, ang kapal ng mukha talaga. Hindi siya nahiya. Ang dami na nga dito sa media na minumura siya, pinapahiya siya na kawatan siya, ipinapahiya siya na hindi siya marunong talaga. Hindi naman talaga siya marunong. Tama nga naman sinasabi na hindi nakapasa sa bar exam kung hindi under the table lang. Kasi, imagine, mas magaling pa yung pamangkin ko mag-English sa kanya. Sa totoo lang. Nakakahiya, no? Pero ito naman tagapagtanggol, pare-parehas sila, mga bobo. Kasi kung hindi mga bobo, hindi ang kakapit dyan, hindi dikit kay Sarah. Mahihiya sila sa ginagawa ni Sarah.
Pagbasa, hindi marunong magbasa. Diyos ko, walang sariling utak, walang sariling desisyon, walang sariling word of mouth. Babasa siya ng may script. Ginagawan siya ng mga script na hindi maganda. Nakakasira sa buhay niya. Tuloy, nagiging bubo siya. Bubo naman talaga yan eh. So, yun lang po. Bye-bye. Sa susunod naman uli, pag-usapan natin mga bubo about Sarah.